Hello, good morning to each one of us. Naks, English ha. Pero pinapasaya ko lang po kayo, mapagpalang araw ng linggo sa atin lahat. Pwede bang batiin yung katabi mo, sabihin mo, pinagpala ka? Yan. Sa kabila naman sabihin mo, pagpalain mo ako. Or share your blessing. Malapit na po ang Pasko, no? Well, nasa ikalawang yugto na po tayo ng ating serye na pinamagatan natin What Saved Us. And tunay po na kung ano yung pinaniniwalaan natin, ito po ay nakakapekto sa atin. Kung sino po yung Diyos natin, it will represent kung sino po tayo. Tama po ba? And that's why nasa ikalawang yugto na tayo. Last week pinag-usapan natin na may isa tayong Diyos na namumuhay sa tatlong persona. And pinaliwanag natin yon, ano ba yung Trinity. Even the Trinity is not in the Bible. Yung Trinity na salita ay wala mismo talaga na nakasulat sa Bible. Pero the function, the way paano o kung sino yung ating Diyos, ito po yung nagre-respond. Again, we have one God, exists in three persons. God the Father is God, God the Son is God, and God the Holy Spirit is God. But God the Father is not God the Son, and God the Son is not the God the Holy Spirit, and God the Holy Spirit is not the God the Father. But makikita natin, they live in the three person, but they are united. So, makikita natin, the God the Father who really loves us, who created us, when He create us, pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin sa paanong paraan, pinano niya yung pagkakaligtas niya sa atin. And through Jesus Christ, pinakita niya yung grasya niya doon, yung pagmamahal niya sa atin, kaya po tayo ay naligtas. And through the Holy Spirit, ngayon po, we can live a holy life. That every time, every moment, medyo nalilis tayo landas. May kumakatok, may nagpapaalala sa, mali yan. Or minsan naman, when you're doing in the tough times, sinasabi niya sa'yo, na-encourage kaya, you're doing good. Continue to fight the good fight of faith. And that's the Holy Spirit who is in us. And in reflection sa atin po, bilang mga Kristiyano, kung sila po ay in unity, what they are doing is in unity, same thing po tayo sa simbahan. Bilang mga anak ng Diyos, we are in unity. So dito po sa ating simbahan, wala na po dito ang place ng galit-galit. Dapat po nagkakaisa. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Yeah. Talaga naman si Kuya Ding with feelings. Sa kabila naman, sabi mo, I forgive you. And we di ba yan? Sabi ka, I forgive you. Parang mas maraming tumawa doon sa I forgive you. Pero that's the church na kung sino po yung Diyos natin, it will reflect to us. Kaya grabe nga po yung parang when tao lang naman po si pastor. When I understand yung ganun bagay, yung pala wala talagang place para sa puso natin na magkameron ng galit because ito yung ating Panginoong Diyos. And now, we will going to our second, which is creation and fall. Creation and fall, which is, ito po yung statement of faith na meron tayo. We believe God created all things, visible and invisible, out of nothing and all very good. He sovereignly sustains and governs creation for His glory and the benefits of His creatures. God created human in His image, male and female, to know, love, and glorify Him in covenant relationship and to serve as a steward of the earth. The first man, Adam, sinned against God, resulting alienation, death, guilt, shame, and curse upon the earth, separated from God and subjected to His judgment. All humans have inherited
a sinful nature from which they cannot save themselves. This is the statement of faith natin. Last time, yung statement of faith na binasa natin, pwede ba natin push yung statement of faith? Ito po yung statement of faith ng Victory Lucban. And not only Victory Lucban, but also Victory Quezon, Victory Every Nation. Ito po yung statement of faith na meron tayo. So ngayon, isa po natin. Ito po yung ating major na in terms of theology, ito po yung ating pinag-aaralan. Para hindi kayo masyadong yung theology po ay pag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos. So ngayon, inaanyahan ko po na tumayo ang lahat bago natin isa-isahin yung statement of faith na meron po tayo. In Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Sa lahat ng hayop na nikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagbasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito, binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Verse 7, pagkatapos silang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila ang hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Dalangin po namin na ipaunawa mo kung sino kami sa iyo, Panginoong Diyos. Maunawaan namin na kami ay bilang iyong kreasyon, kami ay minahal mo at hindi mo lang kami mahal, but ibinigay mo sa amin yung responsibilidad na pangalagaan ang iyong creation. Lord, we pray, God, that we will understand your image, na kung paano mo kami nilikha na ayon sa iyong wangis, ganito rin po kami mamumuhay, Panginoon. Lord, we pray that you guide us, God, the Holy Spirit guide us to understand your word so that in time of our needs, hindi kami magiging katulad na malilihis ng landas, bagkos pangahawakan namin ang iyong salita ng tama. Kabayan po kami, Panginoong Diyos, itama mo po ang aming mga paniniwala ng naaayon sa nais mo sa amin. Tinataas po namin ang aming samantalangin tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. So, nabanggit ko po kanina, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung statement of faith natin about creation and fall, or creation and yung pagkasimula ng kasalanan. First statement po na ating hihimay-himayin ngayon is, we believe God created things visible and invisible out of nothing and all very good. He sovereignly sustained, governs creation for His glory and the benefit of His creature. Genesis 1:1 and 2.
Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So it means, nang pasimula, wala daw po talaga. Puno lamang ng kadiliman. But it is God who created everything, visible and invisible. So, it pertain na when God speak o nagsalita ang Panginoong Diyos, magkameron ng ilaw, nagkameron po ng araw. Nung nagsalita ang Panginoong Diyos, ipaghiwalay ang tubig. Nagkameron po ng mga dagat, ng tubig at ng langit. At ang sinabi ng Diyos na magkameron ng lupa, nagkameron din po ng lupa. Hanggang nagkameron na po ng mga hayop, ibon, at mga isda. At doon pa lang po kinait ng Panginoong Diyos ang tao. And in this matter, makikita po natin, it is God who created all. God created things visible and invisible out of nothing. And it will parang makikita po natin dito na ganito po yung Diyos natin na makapangyarihan. Out of nothing, sa pamamagitan ng kanyang salita, ito po yung mangyayari. Siya po ay walang pinagmulan, siya po ay already exist. Kailangan niya ba ng tao? Hindi niya po kailangan ng tao because they living in a relationship within the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But ito po ang Panginoong Diyos. Kinahit niya ang mundo, kinahit niya ang tao. Bakit? Dahil mahal niya po tayo. And kung titingnan po natin dito in verse 3, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, dumating ang umaga at ang ika-6 na araw. When God created everything, sabi niya, it was very good. Sinabi niya po yon. Tingnan mo yung katabi mo. Masasabi mo bang it was very good? Yan, very good. Sabi po dito, God created it for 6 days. 6 na araw lang po. And amazingly, pagka tinignan po natin ang creation niya dito sa atin sa Pilipinas, ngayon ang dami ng vlogger na Amerikano, no? Ewan ko kung nanonood kayo ng mga vlog. Minsan sinubukan ko mag-vlog. Sabi ko, hi vlogs, welcome to my guys. Mali pa yung drama. No? Pero kung makikita, marami pupunta po dito ng mga Amerikano dumadaan. Bakit? Meron po tayong mga magandang places. Dito na lang sa atin, Lukban. Diyan na lang kung pagtingin mo yung Banahaw, kitang-kita. Kaya ganun kaganda yung Victory Lukban. Kita mo, honestly, marami po. Pero kung tutusin, hindi po ito yung magandang kinait ng Panginoong Diyos. Tayo po ay living in the fallen world. Kung tutusin, pinalis na po si Eva at si Adan doon sa Garden of Eden. Kung ang gusto kong i-point out, in 6 days, kung gano'ng kaganda yung nakikita natin dito sa mundo, hindi pa ito, may mas maganda pang ikinihit yung Panginoong Diyos in that time. So parang maano ko sabi, wow, kung maganda na, na-amaze ka na. Minsan, nung dati doon ako dumadaan lagi sa bypass ba yun? Tapos pagka nadaan na kami doon sa bypass, makikita namin doon yung, lagi pinipicture ng asawa ko, linggo-linggo. Kaya nung tingnan ko yung cellphone niya, puro cellphone nito nung na may mga ulap, ganyan. Ganun kaganda yung creation. And what parang ano yung sa akin dito, nagre-resonate. Sabi ko, grabe Lord, ganun kakagaling. Within 6 days, you created all. And hindi naman pulingin sa ating kaalaman, maraming katuruan na tinuro sa atin.
maraming teaching about paano ba nag-create ang mundo. Meron tinatawag na Big Bang Theory and about evolution sa mga tao, di ba? Na ang tao, because of the time, dati siyang unggoy, pagdating ng mga panahon, naging tao na. Sino naniniwala sa evolution? But in this matter, makikita natin in 6 days, God created all. So yung evolution, dito pa lang, if we look into the Bible, dito pa lang, masasagot na yung mga tanong mo kung saan nagmula ang tao. Kung saan nagmula ang mundo. Ito ba ay dahil biglang may chemical and nang sumabog, boom! Nagkameron na ng langit, nagkameron ng lupa, nagkameron ng lahat. Dati nun, ilan lang ang planet? Parang 12. But in the Bible, makikita natin when we read the Bible, sinasabi na doon kung gaano kadami. Kung gaano karami ang star, ang planet. And ito ay alam ng Diyos kung ilan at kung sino ang bawat isa. It amazes me, this God who created us. God is not bound by time. God simply made everything in 6 days. He is creator, eternal, and in control in the world. Siya po ay ang Diyos na nag-create sa atin. Siya po ay eternal, panghabang buhay. Kinakanta natin kanina, He is the Alpha and the Omega. Sino po dito may katabi ka na pinakambata? Meron. Sino dito may katabi ka na mukha lang matanda? Huwag mo na itaas ang kamay mo. Sabi natin, pagka dumating ng 100 years old, meron kang 100,000 kay Duterte. Na-amaze ka na nun. Pero ang Panginoong Diyos natin, hindi lang po siya creator, but He is the Alpha and the Omega. He knows everything. And because He knows everything, He can control our world. So, in Nehemiah 9:6, you are the Lord, you alone. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. And you preserve all of them, and the hosts of heaven worship you. Hindi lang po siya nag-create ng lahat, but He is the one who govern it, and He is the one who sustain it. He is the sustainer of everything. Without Him, we can do nothing. So ano naman po kung siya yung sustainer, kung without Him, we can do nothing, kung siya naman yung creator natin. What saved us? Number 1, God created all things, therefore, we are to submit to His authority. Kung ikaw, ang mundo kinreate ng Panginoong Diyos, ang tanong, who is in on authority? Every time you made a decision, every time na kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, sino ba ang may otoridad sa atin? When we're doing another business, when we're doing makikipagrelasyon sa mga tao, who is on authority? Kung siya po yung nag-create sa lahat, siya po yung may otoridad. God created all things, therefore, we submit to His authority. Ang business mo, ang buhay mo, ang relasyon na meron ka, lahat na meron dito sa mundo, ay siya po ang may otoridad. Yung
Parang ang sarap lumakad sa Diyos, ano, at sabihin mo lagi na, Lord, you are everything. Diba? Pagka kumakanta ka, pagka nag-quiet time ka, nangyari na ba yun sa inyo? Na every time, every moment, tingin mo sa sarili mo, parang you walk in the Lord and you please Him. Dumating po sa buhay ko na parang, ang say namin mag-asawa, we enjoy serving God. But there's one time, niram ni Pastor Mike yung sasakyan. May nag-bless sa amin yung sasakyan. Pagka-bless sa amin yung sasakyan, for 8 months, I enjoy driving. Tapos, maganda yung muffler, parang inayaw. So, pagka ako nagdadrive, ano yung may gano'n? Tapos, Pastor, ganda ng sasakyan mo 120 100 ang ingay, 20 lang ang takbo. Ano mo yan, gano'n kaming ganda. Ay, alam ni Pastor Mike, kasi may kailangan siya. After nun, oh Lord, I thank you, ganyan, pinahiram ko. Tapos may tumawag na si Mike, bro, paano buksan ng ano ito? Nasusurang! Sabi ng gano'n. Akala ko naman, tawa. Nasa, kami, merong church planting initiative nun. Parang nasa training kami. Kaya, tapos tawa lang tao. Honey, nasusunog daw yung sakyan. Maya si Bell na yung tumawag daw si Mike, nasusunog na. After nun, just to confirm, sunog na nga po. Pagdating ka doon sa hotel, nakaka-drink. Paano kami uwi? Paano na to? Tapos sabi ko sa asawa ko, honey, bakit naman gano'n si God? Kinuha na. Sarap na eh. Yung pagka nagdadrive ka, nakabukas mo yun. Tapos ngayon, wala na. Ano mo, yung wife ko, he rebuked me that very moment. Ron, sino ka para questionin ng Diyos? Siya ang nagbibigay, siya rin ang pwedeng kumuha. He is sovereign. Ano mo, natakot po talaga ako. Nakala ko ay walking with Him, but there's an area of my life that not in His authority. And that very moment, kinuha ko yung anak ko, maliit pa yung anak ko na, si J-Boy eh. Si Alexia siguro parang 6 years old, sabi na lang. Sabi ko, Lord, thank you for everything that I have. Thank you, Lord, na andito yung meron akong asawa, maganda, pasensyosa, naiintindihan ako. Nax. Pogi points lang. Salamat, meron ako. And then I appreciate everything. That moment, parang yung pagiging thankful. Kasi dito, if you're thankful, pagka nagising ka sa umaga, parang you're thankful. Yung mga advanced in age, lagi yun ng prayer eh. Lord, thank you, nagising pa ako sa umaga. Lord, thank you, hindi sumumpong yung aking rayuma. But the question for us, to all of us today, are we be thankful? Are we parang nagpapasalamat ba tayo that in everything that we have, ito'y pa hiram lang sa atin ng Diyos. At kung ito'y pahiram sa atin ng Diyos, let Him be our Lord at siya yung mag-lead sa atin. God created all things, therefore we are to submit to His authority. Second, that meron po tayong statement of faith. God created humans in His image, male and female, to know, love, glorify Him in covenant relationship to serve and steward of the earth. Genesis 1:26-28. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala ng lahat ng uri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Verse 78, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalap ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at mamamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. God created human in His image, male and female, to know Him.
Clearly sa Genesis po, sinabi na nilikha ang tao na naaayon sa wangis ng Panginoong Diyos. Kahapon meron po tayo ditong mga student from PSL, initiative po ng ating mga leaders. And nagkameron po tayo ng outreach dito last sabi nung isang bata doon, yung question and answer, nagtanong si Ma'am Des, and question and answer. Yung po bang sinabi na inilikha tayo sa kanyang wangis ay ito po ba ay ano po bang kasarian ng Diyos? Parang ganun yung sabi nga. Napaisip po ko, nabuklat ko yung mga theology na nasa. Ano nga ba yun? Walang kasarian ng Diyos. He's not a man and he's not woman. But again, nung naging tao siya bilang Jesucristo, is totally a man. Kaya po yung sinasabi dito that God created us in His own image. Hindi po ito yung physically na imahe ng Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay, kung titingnan natin ang mga itsura ng mga katabi natin, mukhang magaganda. Sinong mag-agree? Mukhang gwapo? Parang wala nag-agree Kasi yung creation po, yung sa langit daw po, ito po ay mas iba pa. Glorified body yung naandun. Kung maganda na yung katabi mo, mas maganda pa when we are going there on the heaven. Pero ang gusto ko pong i-point out, hindi po physically yung sinasabi dito. But ang sinasabi po dito, kung sino siya bilang ating Diyos. Yung Imago Dei. The image of God, referring by Latin word, Imago Dei. It means that man possesses characteristic that separate him from the rest of creation. Why God created man nung nilikha na niya ang lahat? Kasi yung tao, kinreate niya ng special. Hindi lang po sopaw yung special. But tayo lang po yung tao na hiningahan niya, nililok niya sa magitan ng kanyang kamay at hiningahan niya para magkameron ng buhay. It means kung sino po yung Diyos na imahe, yung karakteristik na meron siya, tayo lang po yung meron noon. Wala po yung mga hayop. What do I mean? Intellectual, ethical, emotional, teleological. Tayo lang po yung meron nun. Kung maglagay ka sa isang aso, maglagay ka ng harina, nagtubig, hindi po yan mangyayaring tinapay. Pero ang tao, kaya niya pong gawing tinapay yan. Yes, somehow, yung mga aso can feel o parang pwedeng maanuhan yung emotion natin, yung pusa, pwede, pero iba pa rin yung partner. Kaya nga sabi ni God nung kay Adam, nung nakita niya na solo si Adan, sabi niya, hindi pwedeng solo si Adan. I will make a suitable helpmate for him. Kasi dito mga lalaki, bless kayo. Meron kayong asawa na ganyan. Wala ng taas. Okay, isa pa. Sino dito? Taas mo ang kamay. Yun, we're blessed. Sabihin mo we're blessed. Honestly, it is God who created a suitable helpmate. So that yung men, yung helpmate doon, lagi ko pong sinasabi yon. Yung helpmate doon, ibig sabihin po doon na he rescuing you into death situation or parang into a survival. Yung asawang babae will help you in that. Kaya kiniit ng Diyos yung asawang babae. Kaya yung mga asawang lalaki, makinig kayo Kasi ako nakikinig din ako sa asawa ko. Mahirap, pero makinig tayo. Bagay, we are into authority naman. Pero balik tayo dun sa word natin. God gave us and different to all the creation. We are special. It means
Meron tayong intellectual. Man is aware of self and can think, reason, and learn. There's a reasoning. There's learning. Ethical. Can distinguish right and wrong, can make moral choices. Alam ng tao yung tama at yung mali, kaya pwede tayo mamili kung ano yung tama. Emotional. Man can feel anger, can feel love, compassion, grief. Entire range of human emotion. May emosyon po. At nilang yon, teleological, man is longing for purpose and responsibility. Na ang tao po talaga ay kiniit ng Panginoong Diyos. Higher sa creation niya to manage ang lahat. Kaya kung ang pera, kiniit lang ng ng Diyos yan, mas higher pa rin po tayong mga tao. So ang master ng pera, supposedly tayong mga tao, hindi tayong mga tao ang master natin ng pera. But looking nowadays, ang dami po namamanipula ng pera. But God gave us a purpose and responsibility. Relational. Man can have relationship with God. Bakit ganito tayo? We are longing. Pagka sinabi ko dito na, sino dito meron ka ng crush? Mayroon mga kinikilig agad. Pero honestly, bakit ganun yung emotion natin? Bakit lagi tayong longing for someone? Kasi yung puso po natin, may vacuum talaga yan. Na minsan kahit anong pilit natin na itapal dyan, hindi po talaga matatapalan yan. Kahit gaano kagwapo yan. Kahit kayong anyaw sa'yo, mga ganun na salita. Kahit po it will not fulfill it until you meet and you have a relationship with one true God who created us. Kaya po laging longing ka, kaya lagi kang parang emotional damage, kahit laging ganon, baka hindi mo pa ganon kakilala yung ating Diyos. Kami, pagka po nagkakameron po kami ng marriage seminar, lagi lang po namin sinasabi, okay, you're planning to, na magpakasal na kayo, yes. Pero sino yung mas mahal mo? And lagi it caught the attention. Siyempre siya naman, pastor, pakakasalan ko na. Pero more than that, supposedly, mas mahal natin yung Diyos. Kaya sabi namin lagi, kung pipili ka ng someone, Ronchi, pag pipili ka ng someone, piliin mo yung mas mahal si God. Kasi kung mas mahal niya si God, it will reflect everything. Kami po mag-asawa, pwede ko sabihin sa inyo dito na nag-aaway po kami. Pero hindi yung pag-aaway na yon yung mananatili sa amin. Because yung Diyos namin, kilala namin siya yung prioridad namin. Hindi ang mataas yung pride, kung sino kami, kung sinong tama. Although lagi ako nagsosorry sa kanya. Then, honestly, it will end up aayusin namin yung relationship namin. Bakit? Alam namin na siya yung number one, yung prioridad. And ako, I am thankful din doon sa mga advanced in age natin na couple. Tapos nga kami ng mga couple. Every time makakasama ko po sila, ang dami ko pong natututunan sa kanila. Kung paano sila mag-adjust sa kanilang mga asawa, paano po mag-taking care, and iba-iba po learnings. Kaya po, may punchline pala yan. Kaya po this coming November, magkakameron po tayong Couples Connect. We want na makasama po kayo. Wala pong registration fee to. Just lang po,
If bring what you want to bring para may fellowship po tayo after nun. Kung yung asawa niyo pa po ay hindi pa na-attend ng church, pwede niyo pong dalhin dito. And so that we can fellowship to one another and will help one another to fulfill yung God's calling into us. So relational. So we can pray, we can praise Him, we can hear His word. Yung emotion natin, yung relational na meron tayo, it is only tao lamang po. Kaya maghapon mong sabihan yung aso, basahan mo ng theologically or basahan mo ng Bible, hindi po na maintindihan. Only us. That's the image of God given to us. And again, teleological, it means we know also yung ethical, we know right and wrong. Why God created men and women, it is for procreation. Sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para sa inyong kanin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas at gabi, dumating ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. God created us so that we can exist to know, love, and glorify Him in covenant relationship and to serve and steward of the earth. God created us to know Him. God created us to love Him. And God created us for a relationship to each one of us so that we can serve Him and be steward on earth. Be a good steward on His creation. Kung ang body natin iniwala tayo, ito'y creation ng Panginoong Diyos, ingatan po natin to. Kung ang ating pamilya ay ito po ay bigay sa atin ng Panginoong Diyos, ingatan po natin to. Yung ating pong anak, yung ating asawa, it is God who give us this responsibility. So be a good steward even in our resources. God gave us obligation to value His gift and use them carefully for His glory. Verse Pahayag 4:11, karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha ng lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. God created everything for His glory and pleasure, as well for our enjoyment and use. Ang lahat po ng bagay i-create ng Panginoong Diyos bago niya i-create ang tao. So, nung kinreate niya yung mga tao, kinreate niya yung mundo, tsaka pa lang po niya pinagpala yung mga tao. At sabi niya doon, ikaw ang mamahala dito. What shaped us? Number 2, God created man in His image and likeness. Therefore, we are to know, love, and represent Him. Tanong po, kung tayo po ay galing sa imahe ng Panginoong Diyos, kilala po ba natin siya? Kung ano yung pagkakakilala natin sa Kanya, it matter also the way how we live into our life. It shapes us. Sige nga po, pikit po tayo, pikit lang. Give me a word kung sino siya sa iyo. Sige, open nyo na. Ilang word? Lumabas ba that He is holy? Lumabas ba that He is righteous? Lumabas ba that He is our creator? Lumabas ba that He is our sustainer? Lumabas ba that He is our lover? Healer, redeemer, restorer, at maraming pa pong iba.
nakataingian ng Diyos na meron tayo. And kung ang alam mo lang, siya lang ay provider, okay naman po yun. Sa una, mahal natin siya dahil may kailangan tayo sa Kanya. Pero it will end, mahal natin siya kasi ganun niya tayo kamahal. And remember, He died on the cross even we still sinner. Do we love Him? Yeah. Hindi po natin siya mamahalin kung hindi po natin alam yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Bilang Kristiyano, ano po yung magbibigay sa atin ng passion? Yung parang eagerness ka lagi na lumapit sa Kanya. Yes, andyan po yung kapatiran, the victory group, the leader na nag-ano sa atin, na nag-encourage sa atin, the mission na meron po tayo. Pero honestly, bilang isang Kristiyano, paano natin mas mamahalin ng Panginoong Diyos? It represent the cross. Every time, every moment, bilang Kristiyano, dapat yung cross lumalaki sa atin. Pero alam niyo po, yung iba, it will end up dun sa lagi nating yung mode, lagi tayong nagiging self-righteous. Ako, Kristiyano ako, hindi na ako ganto. Ba't yan, ganyan. Pero if we understand the cross, the sacrifice of God, the more natin mamahalin ang Diyos at the more natin mamahalin ang tao. Last, do we represent Him? Sabi dito, Imago Dei, it means yung image ng Panginoong Diyos, kung paano siya mag-isip, kung paano siya magmahal, kung paano siya gumawa ng tama. Ito po yung Panginoong Diyos at katulad po niya tayo. Do we represent Him? Isaiah 6:8, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Ito po yung sinabi ni Isaiah. But bago niya sabihin na, Lord, ito ako isend mo, naunawaan niya, naintindihan niya yung pagmamahal at grasya ng Panginoong Diyos. Naintindihan niya, naunawaan niya yung righteousness and holiness ng Panginoong Diyos. Kaya nga doon bilang mamamahayag ng salita ng Diyos, parang pagka sinabi ng prophet ka nun, Isaiah, medyo iba na yung tindigan mo. Parang ikaw na yung pinakamataas sa lahat, parang ikaw na yung holy sa lahat. Pero when he encountered God, nakita niya doon, sabi ng mga angel, holy, holy, holy is the God Almighty. Natakot po siya. Sabi niya, naku, pagka nakita ko ang presensya ng Panginoon, ang glory niya, maaari ako mamatay. Then sabi niya, the angel will come, yan yung uling sa iyong bibig at mawawala na ang iyong kasalanan. Ito pa lang yung time na sabi niya, Panginoon, isuhugo mo ako sa iyo. And knowing who is our God, who is Jesus who died on the cross to each one of us, we can say to ourselves that you are holy and righteous because of the justification of Christ. And because of that, you can represent Jesus to all. Ano po ang kailangan ng mundo? Honestly, hindi po better life. Minsan, pagka sa church, kaya ang hirap mag-invite sa church. Sabi, lagi na, ay, umaten ka ng church. Paano ka atin ng church? Buhay mo ka, hindi mo maayos eh. Ay, paano ka atin ng church? Mas mayaman ako sa iyo. Mas pogi ako sa iyo. Mas mabait ako sa iyo. But church, hindi po better life yung binibigay natin. Anong binibigay natin? Eternal life. That's the message na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Yes, hindi pa po tayo perfect ngayon. Pero as we walk to the Lord, as the Holy Spirit in us, hindi po tayo perfecto, pero patuloy pong inaayos tayo ng Panginoon. Tama po ba? Nung dati, puro kapulastugan. Ako po, totoo. Kahit ayun yung maniwala.
Laki na po ng binago ng Panginoong Diyos sa akin. When the first time I attend the church, and now, kahit nga po yung mga kaklase ko noon, parang they amazed, sabi niya, uy, pastor ka na, bakit? Anong nangyari? Napaisip ko, bakit nga ba? And I understand it's not me. It is the grace of God. So each one of us, sino dito may perfecto ka ng katabi? Perfecto ang pangalan. Pero wala pong perfecto dito. Kaya po, lahat po tayo, we are representative of God. Ano po yung sineshare natin? Hindi po better life. It is eternal life. Dahil po sa mundong ito, yun po ang hindi alam ng tao. Honestly, tanong mo sa kanila, marami po lang sila sasabihin, ganto ang religion namin. Meron kaming gantong malaki, mga ganto. Ano naman, madadala nyo ba yan? Makakapagligtas ba yan? The only Savior na meron po tayo, it is Jesus. And overtime na. So, last, let's go to kung yan po yung Panginoong Diyos na meron tayo. He's our Creator. We are created in the image of God. Pagka tinanong nyo po, sabi po dito, only men and women lang po yung create ng Panginoong Diyos. That's why when we decide, hindi po tayo nagde-decide kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung pakiramdam natin kung sino tayo. Pero yung gender na meron po tayo, it is God who created only men and women. Kasi pagka kinwestiyon mo, parang kinekwestiyon mo na yung pagiging Diyos niya. Hindi nagkamali ang Panginoong Diyos kung bakit ganito tumayo ang lalaki. Bakit mas broad yung shoulder ng lalaki? Bakit ang babae mas feminine? Again, in the scripture, ang asawang lalaki ang mamumuno. Kaya guys, sino dito mga asawang lalaki? Be proud. Tayo ang mamumuno. Ano dyan? Mas malaki yung muscle natin sa kanila. But yung asawang babae, sila naman po ay nagpapasakop sa atin. Bakit ang asawang lalaki? Siyempre, mamahalin natin ang asawa natin babae katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. So again, God created men and women. As I end, Genesis 3:1-7, grabe po, kiniid ng Panginoong Diyos ang lahat at sinabi niya, it was very good. But in Genesis 3, ito po yung nangyari. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas sa babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alingmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halaman, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halaman, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain at umipo man sa mga bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. And when God created Adam and Eve, wala po pong kasalanan. And they live happily ever after. Taga yung time na yun. Bakit? Yung Garden of Eden. And lahat, nakando na lahat. Pero isa lang yung bawal. The forbidden fruit. Pero andyan yung enemy, yung serpent, o yung ahas, sabi niya, siguro nag-enjoy sila Adam ton at saka si Eve. Siguro nagsuswimming sila, holding hands, mga plano nila sa kanilang mga buhay. Sunod tayo kay God. Siguro nag-worship sila doon. I don't know. And siyempre, they hear the word of God. Kaya nga parang ito yung bawal. Sa lahat, sabi ko, sino dito yung love hiking? Ewan ko, baka yung maghapon, magdamag, baka
Baka nakasakay sila sa leon. Hindi ko alam, pero parang naglalaro ba yung may imahinasyon ko na napakaganda doon. Pero, dan, dumating yung ahas. Totoo ba? Many of us, bilang Kristiyano, maraming word na na-install sa atin si God. Tama po? Pero lagi narating ang enemy nandyan to deceive us na hindi natin maunawaan ang salita ng Panginoong Diyos. Ang Biblia po ay hindi lang po sinusulatan, pero po ito po ay minememorya at ini-inculcate po natin sa ating puso at ang ating isipan. Bakit? Sabi yung enemy, yung serpent na ginamit ni Satan dito ay sobrang deceivable. Ay yung mata, ganto kaganda, ganto kasarap ito. 'Di ba yung 40 mansanas lagi ano? Yung pride, magiging katulad ka ng Diyos. Yung flesh, ito yung kailangan natin. What happened? Sino nagkasala? Sinong dahilan? Hindi si Eva. Hindi. Honestly, wala. Kumbaga, in this time moment, bakit si Eva? There's a commentary. Kasi si Eva ay hindi siya directed na nasabihan ng word ni God. But in our reflection, kaya hindi po ang tanong kung gaano tayo katagal or kung sino ka sa simbahan. Pero ang labanan po, we really need the Word of God. We really need the foundation of the Word of God. Then in every decision that we are going to make, let's look into the Bible. And what happened? The first sin was occasioned by the temptation of Satan in the form of a serpent who showed man's heart the seed of the distrust and unbelief. Nagkameron ng distrust and unbelief. And the first sin consisted in man's eating on the tree of the knowledge of good and evil. Ito po ang unang kasalanan nangyari. Nung kinain po nila yung prutas na forbidden. This is the first time that the man disobey God. The first man, Adam, sinned against God, resulting in alienation, death, guilt, and shame course upon the earth. Sabi po dito in verse 4, pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi niya ng Diyos dahil alam niya kapag kumain kayo ng buong iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo at nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap, kinain at dahil sa pagnanais siyang maging marunong, pumutas siya ng bunga at kumain to. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Verse 7, pagkatapos silang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama. Napansin nila na hubad pala sila, kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon, puno at igos at pinantakip sa kanilang katawan. Ito po yung parang from Genesis 1, napakaganda na nangyari. But in Genesis 3, the start of the sin, it fails everything. Dito po nagsimula na naintindihan nila na meron po sila ng mali siya. Dati they walk, parang walang kamali-mali siya. They are sinless, but because of the sin, it ruined everything. Hindi na po sila pwede magstay sa Garden of Eden kasi pagka kumain uli sila ng forbidden fruit, it will end them na magkakameron sila ng panghabang buhay. So, kaya kailangan nilang paalisin, kaya po doon pumasok yung kamatayan. The first man, Adam, sinned against God, resulting in alienation, death, guilt, and shame. So dito pagka nakagawa ka ng kasalanan, parang guilty ka. It will end up na parang sinasabi sa'yo, ay, wag ka nang umattend dyan sa church. Pinag-uusapan ka lang dyan. Nako,
Atin ka na naman, church, ano naman ang ginagawa mo? And that's the enemy. Gusto niya, lumayo tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Lumayo tayo sa kapatiran. Lumayo tayo doon sa tao na mag-encourage sa atin na mas mapalapit tayo kay God. Pero when you hear that, please, maintindihan natin kung ano ang salita ng Diyos at ang salita ng enemy. Pero anong puso ng Panginoong Diyos, kay Ethan and Eve? Kung tutusin, kita naman ni Ethan, kita naman ng Diyos kung nasa si Ethan, kahit magtago siya sa kung saan. Pero anong unang salita niya? Adan, nasaan ka? Ay wala. Lumalayo sila, guilt and shame. But in the end, anong ginawa pa rin ng Panginoong Diyos? Tinanggal niya yung tinahi sa magitan ng fig leaves. Pumatay siya ng isang hayop at ang ginawa niya, yung balat ng hayop, yun yung binigay niya kay Adam and Eve. It means God really loved people. So what happened? Naapektuhan ba tayo dahil nagkamerong kasalanan si Eva? Yes. Human have inherited sin, inherited a sinful nature from which they cannot save themselves. We inherited sinful nature. That's why each one of us, lagi sinasabi, for all have sold for the glory of God. Walang tao na walang kasalanan. Lahat po ng tao, kahit si Birhen Maria, siya po ay nagkasala bilang tao. Why? Because in the original sin, we inherited the sin. So what happened? What saved us? Number 3, human have sinned and creation is corrupted. Therefore, we need God to save us. Kaya po ang tao, hindi po tayo maliligtas dahil sa mabuti nating gawa. Kung may pag-aaral po na gumawa ka na mabuti, maliligtas ka, hindi po. Bakit? Gawa po ng kasalanan ng tao. Kailangan po natin ng Diyos na magliligtas sa atin. Kung sinasabi ng iba, umanib ka sa aming relihiyon at maliligtas ka na, hindi rin po totoo yun. Genesis 3:15, ikaw ang babae ay mag-aaway. Ito po sinabi ng Diyos doon sa serpent. At ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. I don't know, nung nakakita kayo ng imahe na parang may ahas na nakakagat doon sa imahe. I think dito nila kinuha yan. Na ito yung time na yung babae, which is Eve, and the descendant of Eve, it will end up Jesus. And yung sinasabi po dito na tutuklawin, nung si Jesus po ay nandito sa mundong ibabaw, there's a lot of temptation na ginawa ni Satan para po siya ay magkasala. Pero he is 100% man and 100% God. Pero hindi po niya ginamit yung 100% God niya during the time na tinetempt po siya. Kaya nga po nag-fasting pa rin siya doon po eh. Pero it will end up na hindi nagtagumpay ang enemy na magkasala po si Jesus. At yung sabi dito, dudurugin yung kanyang ulo. It is the time when Jesus Christ died on the cross and after 3 days, He rose again. Nung pumapanik na po ang Panginoong Diyos sa langit, wala pong kapangyarihan ang enemy to destroy us. Yung death that we should, na sana po na sa atin, sabi doon, for the wages of sin is death, dahil may kasalanan tayo, we should have the death, which is yung hell na tinatawag. Supposedly, lahat po tayo, doon po tayo nararapat. But yung sinabi dito na kakagatin mo ang kanyang talampakan, ang lahi mo at ang lahi ng babae ay mag-aaway. Kakagatin mo ang kanyang talampakan, pero siya ay papatay niya o tatapakan niya ang iyong ulo. It will be crushed. At what happened when Christ rose again?
after His death, totally, yung kasalanan, yung kamatayan, ay napulfill na po niya. So what are implication to us? Jesus came into the world to save us. As I end John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yes, nagkameron ng kasalanan ng mga tao, na inherit natin yung kasalanan, but the second Adam fulfill and sacrifice para po yung ating mga kasalanan ay maalis. Sino dito, you believe Jesus Christ as Lord and Savior of your life? Sige mga po, taas ang kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tanong, isa pang tanong, do you believe that because of Jesus, you've been justified? Gusto ko po sabihin, we are holy, we are righteous, God chose us. What saved us as we end? Can we all stand up? Summarize po natin. God created all things, therefore we are to submit to His authority. God created man in His image and likeness, therefore we are to know, love, and represent Him. Humans have sinned and creation is corrupted, therefore we need God to save us. Let us pray. Lord, thank you for each one of us. Again, if anyone of you here na nandito ka, that you understand that we are God creation. And because of the sin, ang kailangan po natin talaga ay, dapat tayo mapunta sa hell. But today, because of what Jesus Christ did, pinadala siya ng ating Panginoong ng Diyos Ama para kunin ang ating mga kasalanan. And if you want to accept Him as your Lord and Savior, gusto mong maligtas, as everybody close eyes, I want you to raise your hand. If you're that person, you want to accept Jesus as Lord Savior of your life. Yes. Yes. Follow my prayer. Panginoon, tinatanggap po kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Dalangin ko po na mas maunawaan ko na dahil sa iyo ay kinuha mo ang aming mga kasalanan, so that in you we can live a new life. Lord, I pray for that person na nagtaas ng kamay, na dahil sa iyong ginawa sa cross, ay kinuha mo na ito. Nagsisisi siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. And we pray, God, bigyan mo siya ng tao na bibigay sa kanya at tutulong sa kanya na mas lalo siyang lumago sa iyo, Panginoong Diyos. At kung tinanggap ka niya bilang Panginoon tagapagligtas, there's assurance that he will going to heaven. Lord, bless that person. In Jesus' name I pray, amen. The second person, maybe you understand that we are created in the image of God. Kung tayo create sa imahe ng ating Panginoong Diyos, God wants us to know Him, to love Him, and represent yung ating sarili sa Kanya. Sabi sa Romans that God is pleased if we offer our body as a living sacrifice. Can we all raise our hand to the Lord? Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Lord, you see every hand na nandito. And we are willing, Lord, as we are created by your image, we pray, God, that we will understand more of who you are into our life. Lord, dalangin namin, mas maunawaan namin yung mga karakteristik na meron ka. And Lord, to our yung aming mga shortcomings, we pray, as a husband, as a father, as a kapatid, or as a fellow workers, bilang asawang babae, bilang mga anak, Lord, we pray, if we are living according to your image, or dalangin namin that we will also represent you to others. Lord, we pray that we will be a salt and light to many. And Lord, we pray today, we are raising our hand, showing na hinahumble namin yung sarili namin before you, that you have the authority between us.
Dalangin namin, Panginoong Diyos, yung mga bagay na hindi pa namin nasasubmit sa iyo. We pray na hindi ito gamitin or madeceive kami ng enemy kagaya ng nangyari kay Adam and Eve. We pray that let your word be the light to us. Dalangin namin na bigyan mo kami ngayon ng revelation mo tungkol sa iyong salita. At sabi mo din, Panginoong Diyos, na hindi pa kami nagdadasal. Ang Diyos na banal na Espiritu ay nagdadasal na para sa amin. Lord, you know kung ano yung mga pinagdadaanan namin. Lord, you know kung ano yung mga cryings na meron kami. Yung mga desire ng aming puso, Panginoong Diyos. You said, Lord, that even bilang ng aming mga buhok, kaya alam mo na. So that's why, Lord, we pray. We repent also, Lord, for all the things that we done wrong into you. Like Isaiah, when he see your glory, when he see your holiness, nandun yung fear niya, at dun yung paghingi niya ng tawad sa iyo. Lord, same thing to us. We also repent for all the things that we done wrong. And we pray doon sa area ng aming mga buhay that we will represent you. Lord, we offer to you yung mga bagay na false burden na meron sa amin. There's assurance. If we entrust to our Creator, you are the one who will sustain us. You are the one who will provide everything that we need. You are the God who will fulfill the purpose and your plan sa aming mga buhay. Said into your word in Genesis 12 verse 2 to 3, I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonor you I will curse, and in you all my families of the earth shall be blessed. Lord, thank you, God. We claim your word, that it's you, Lord, who will bless us. It is you, Lord, who will make our name great. Lord, today, thank you for giving us the assurance, for bringing back the dignity na meron kami, Panginoong Diyos. And today, Lord, we want, as we live up everything to you, we want you to send us to men. Lord, here I am. Here we are as a church of Victory Lukban. Send us, Lord. Let's sing to the Lord.